Napapaisip ka rin ba kung bakit hanggang ngayon ay napakahirap pa rin ng bansang Pilipinas? Napapaisip ka rin ba na kung bakit ay hindi natin kayang makipagsabayan sa iba pang mga bansa kagaya ng Singapore? Alam nyo ba na dati ay ang katumbas po ng $1 ay 2 pesos lamang. So sa madaling salita ay maunlad po ang bansang Pilipinas noon. So kung gusto mo ng mga ganitong content, bago natin ipagpatuloy yan, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At ngayon pong araw ay manonood tayo ng video at bibigyan natin ng reaksyon. Magbibigay tayo ng opinyon patungkol sa video na to. So dapat po manood ka hanggang dulo dahil mahalaga po ang mga sasabihin at babanggitin sa video na to. Wala po tayong palalampasin na bawat salita dahil ito ay mahalaga at kailangang malaman po ng sambayanang Pilipino. Dapat po maging matalino na tayo ngayon para sa ikauunlad ng ating bansa. So wag na natin itong patagalin pa. Let's go! So bago natin simulan yan shoutout muna sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Gazevo na may pamagat na ito ang tunay na dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. So papakita dito at tatalakayin dito kung bakit hanggang ngayon ay mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Napakalungkot lamang sa word na mahirap ang bansang Pilipinas. So huwag na natin patagalin pa. Let's go! Panoorin na natin. Ito ang Southeast Asia region. Ang rehiyong ito sa Asia ay binubuo ng 11 bansa. Dito, matatagpuan mo ang isang bansa na itinuturing na isa sa pinakamayaman sa mundo at iyon ay ang Singapore. Ngunit sa rehiyon ding ito, makikita mo rin ang mga bansang nasa ibaba ng poverty line at itinuturing pa rin bilang mahihirap na bansa at isa sa mga mahihirap na bansang ito ay ang Pilipinas. Narinig nyo yun? Diba? Isa sa itinuturing na mahirap na bansa ay ang bansang Pilipinas. Bilang isang Pilipino, napakasakit po nito. No, nagginagawa na ng lahat ng mga noon ng ating mga politika ng mga nakaupo sa gobyerno. Ginawa na po nila ang lahat. Pero hanggang ngayon ay hindi po maalis ang pagkaroon ng mahirap na bansa. No? So alamin natin kung bakit nga ba mahirap ang bansang Pilipinas. Noong unang panahon, mas mayaman ang Pilipinas kaysa Singapore. Bagamat mahirap pa rin noon, ang bansang ito ay may potensyal na maging isa sa pinakamayaman at maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ang Pilipinas ay dapat maging mas mayamang bansa gaya ng Singapore ngayon. Ngunit, anong nangyari? Bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas? Ano nga ba ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi ma-overcome ng bansang ito ang kahirapan? Bakit mayaman ang Singapore kumpara sa Pilipinas kung pareho sila ng potensyal sa simula? Well, para maunawaan natin ng mas mabuti ang paksang ito, mag-flashback muna tayo ng kaunti sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam mo, may panahon kung saan ang Philippine peso ay halos katumbas ng US dollar. Sa ngayon, ang $1 ay katumbas ng 55 hanggang 58 Philippine pesos. Pero alam mo ba, higit 60 years na ang nakalilipas, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Diosdado Macapagal, ang exchange rate ng peso sa dollar ay 2-to-1. Ibig sabihin, ang 2 Philippine pesos ay katumbas ng $1. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na ang 2 pesos ay katumbas ng $1. Diba? Dito makikita na mayaman ng bansa kapag nakikipagsabayan sa $1. Ano nangyari na ngayon? Times 25 na ang itinaas. So kasi ngayon ay 55 to 58 na. Diba? Ganon ang nangyari. Ngunit, paano ito naging mahalaga? Well, you see, ang US dollar ay ang world currency. Ibig sabihin, ang currency na ito ang pamantayan kapag gusto mong makuha ang tunay na halaga ng bawat currency sa mundo. So, kung ang currency ng iyong bansa ay halos katumbas ng US dollar,
Nangangahulugan lamang na ito ay halos kasing halaga ng mismong US dollar at ganoon ang Philippine peso noon. Pero panandalian lang iyon. Noong panahon ng rehimeng Marcos, ang halaga nito ay lumubog mula 2 pesos hanggang 3.7 pesos laban sa dollar. At mula noon, ang halaga ng piso ay hindi na muling nakarecover pa patungo sa orihinal nitong halaga. Ang unti-unting pagbaba ng halaga ng Philippine currency laban sa US dollar ay isang malinaw na indikasyon na ang bansang ito ay hindi umuunlad. Ang paraan upang masukat ang yaman ng isang bansa ay sa pamamagitan ng GDP per capita nito. Mas mataas ang GDP per capita, mas mayaman ang bansa. At ang Singapore, ang pinakamayamang bansa hindi lamang sa Southeast Asia kundi sa buong Asia dahil sa pagkakaroon ng pinakamataas na GDP per capita na nasa $91,000. Wow. Ngunit teka, ano nga ba ang GDP? Well, ito ay ang Gross Domestic Product o ang kabuuang halaga para sa lahat ng produkto at serbisyo na ginugol ng isang bansa sa isang buong taon. At kapag sinabi nating GDP per capita, ang pinag-uusapan natin ay per person. Ibig sabihin, ang kabuuang halaga ng GDP ng isang bansa ay divided sa kabuuang populasyon ng partikular na bansang iyon. So, sa madaling salita, sa Singapore, on average, ang bawat taong naninirahan doon ay gumagastos ng $91,000 bawat taon. Siyempre, hindi ko sinasabi na ang bawat Singaporean ay talagang gumagastos ng ganoong halaga ng pera bawat taon. Karamihan sa kanila ay hindi. Ngunit ang ilan sa kanila ay talagang gumagastos ng higit pa roon. So, on average, ang GDP per capita ng Singapore ay napakataas. At kung iisipin natin ang mga dahilan kung bakit ganoon kataas ang GDP per capita nila, ay sila ang may pinakamagandang ekonomiya and at the same time, maliit ang populasyon nila. Kahanga-hanga, di ba? Ngunit paano naman ang Pilipinas? Well, ang GDP per capita ng bansang ito ay nasa paligid lamang ng $4.17,000. Ito ay napakaliit kumpara sa $91,000 ng Singapore. Grabe, ang laki ng diferensya sa Singapore at sa Pilipinas, no? Kung mapapansin ninyo yun. Grabing kaunlad ang Singapore. Walang sinabi ang bansang Pilipinas. Kahit sobrang liit na nga Singapore, no? Grabe, kung sa Pilipinas, ganun. Nako, sinasabi ko sa inyo. Kaso nga lang, dito, aalamin natin na sa dulo ng video na to, malalaman natin kung bakit. No, bakit? Bakit mahirap pa rin ang bansang Pilipinas? So, tuloy natin to. Okay, I guess. Masyado yatang sobra ang Singapore para gamitin bilang comparison. Kaya ikumpara na lang natin ang Pilipinas sa mga karatig bansa nito. Ang Indonesia ay mayroong $5.51,000 GDP per capita, habang ang Thailand ay mayroong $7.73,000 GDP per capita. Ang tatlong bansang ito ay halos pareho. Ang kanilang ekonomiya ay umaasa sa kanilang likas na yaman. Ang kanilang mga geography ay halos pareho din dahil lahat sila ay may parehong access sa karagatan. Pero, bakit tila napag-iwanan ang Pilipinas? Bakit nga ba sa kabila ng pagkakaroon ng masaganang likas na yaman, ang Pilipinas ay mahirap pa rin matapos ang maraming taon? Ngayon, para matulungan tayong mas maunawaan pa ang tungkol sa sitwasyon sa Pilipinas, muli natin itong ikumpara sa Singapore. Ngunit sa pagkakataong ito ay gamitin naman natin ang kasaysayan. Parehong biktima ng kolonyalismo ang Pilipinas at Singapore. Ang dalawang bansa ay labis na nagdusa mula sa colonial rule. Ang Singapore ay sinakop ng British Empire sa loob ng maraming taon, samantala ang Pilipinas ay sinakop naman ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Hindi maikakaila na kahit matapos maging malaya ng mga bansang ito, halos hindi na sila makabangon sa pinsalang dulot ng kolonisasyon. Ibig sabihin, ang Singapore at Pilipinas ay parehong nagsimula sa lowest poverty line. Ang dalawang bansa ay nagsumikap na umunlad, ngunit ang problema ay magkaibang mga resulta ang nakuha nila. Pero bakit? Well, ang mabilis na sagot ay ang korupsyon ang nangingibabaw sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. You see, pagkatapos nilang makamit ang kalayaan,
Ang Singapore ay nakakuha ng sarili nitong pinuno mula sa sarili nitong mamamayan at iyon ay si Lee Kuan Yew. Ang Pilipinas ay nakakuha rin ng sarili nitong pangulo pagkatapos ng kalayaan at iyon ay si Manuel Rojas. By the way, si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Pilipinas. Ngunit si Manuel Rojas ang unang pangulo pagkatapos maging malaya ng Pilipinas. Anyway, sa simula pa lang ay mapalad na ang Singapore na magkaroon ng kauna-unahang tunay na pinuno na magsisilbi sa mga mamamayan nito. Well, syempre, hindi ko sinasabi na si Manuel Rojas ay hindi isang mahusay na pinuno. Ngunit siya at ang iba pang mga pangulo ng Pilipinas ay nabigo na maisakatuparan ang isang mahalagang bagay na naisakatuparan ni Lee Kuan Yew. At ang tinutukoy ko ay ang pagbuwag sa korupsyon. You see, ang unang ginawa ni Lee Kuan Yew ay siguraduhing walang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. No, ito talaga yung nagpapahirap sa ating bansa, ang korupsyon. Okay? So tuloy natin. Tiyak niyang sinigurado na ang bawat public servant ng bansa, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon, ay hindi corrupt. Nice! Napakagaling ng ginawa ng bansang Singapore. Talagang sinigurado nila. Unlike sa atin, no? Yung namumuno pa sa gobyerno, yung pa yung nangunguna sa pagiging corrupt. No? May mga nakaraang pang mga presidente na corrupt. Paano na lang mabubuhay? Paano na lang malalabanan ng corrupt kung mismong Pangulo ng bansang Pilipinas ay corrupt? So, kung ako yan, na kung ako ay mabibigyan ng chance maging senador, gusto ko talaga. Pero hindi ko sinasabi magsisenador ako ha. Kung ako talaga nasa katayuan, isusulong ko yung batas. Magsusulong ako ng ahensya. Magtatayo ako ng ahensya ng anti-corruption. Katulad ng ginawa ng bansang Singapore. Ituloy natin, panoorin natin na kung paano sila nagtayo ng ahensya, nag-build ng ahensya para sa anti-corruption at malabanan ang korupsyon. Kasi ang number one na problema ng bansa ay ang korupsyon para umangat ang bansa. No? Kasi yun yung pinakang problema talaga para malabanan ang kahirapan ay alisin ang korupsyon. Pero, to be clear, hindi zero ang corruption rate sa Singapore noong termino niya. Pero napakababa nito. Hindi lang sa Asia, kundi sa lahat ng bansa sa mundo. Ang ginawa niya ay itinatag niya ang CPIB o ang Corrupt Practices Investigation Bureau at ang tanging layunin ng ahensyang ito ay labanan ang korupsyon at talagang epektibo ito. Nilabanan nila ang korupsyon hindi lamang sa public sector kundi pati na rin sa private sector. Sa kabilang banda, ang corruption rate sa Pilipinas ay patuloy na tumataas. Sa katunayan, noong 2023, ang Pilipinas ay nag-ranked bilang 115th least corrupt nation out. Nakakahiya, ano? Nakakahiya ang bansang Pilipinas. Sabi dito, it rank 115 out of 180 countries. Grabe. Grabe no, malapit na tayo sa dulo kung sa katotohanan lang. Out of 180 countries, nagsama-sama, pang 115 ang bansang Pilipinas. Come on guys, no? Isipin natin kung paano makakapag-alis ng mga korap sa gobyerno. Out of 180 countries. Ibig sabihin, ang bansang ito ay isa sa mga bansa kung saan talamak ang corruption. Grabe. Ang pangalawang susi sa tagumpay ng Singapore ay ang meritocratic system nito. Ang sistemang ito ay itinatag din sa panahon ng administrasyon ni Lee Kuan Yew. Ang ideya ng sistemang ito ay simple, ngunit napaka-epektibo. Pipili lamang sila ng mga pinuno o opisyal ng gobyerno batay sa kanilang merit o background. Hindi ka maaaring tumakbo sa kandidatura bilang opisyal ng gobyerno kung hindi maganda ang iyong background. Yun ang maganda. Diba? Yun ang maganda dito. Unlike sa Pilipinas, kahit may background ka ng corruption, pwede ka pa rin tumakbo. Kahit nakulong ka na, pwede ka pa rin tumakbo. Kahit wala kang pinag-aralan, pwede kang tumakbo. Kahit artista ka lang, pwede kang tumakbo. Yun ang napakasakit. Gising po. Gising, bansang Pilipinas. Gising, mga kababayan ko. Gumising kayo.
No, nagkamali na tayo ng mga una-una. Sana kung napapanood ninyo to, gumising na. Piliin natin kung sino yung nararapat. Huwag na yung mga merong nagawang krimen pagdating sa korupsyon. Yung mga nakulong dahil sa korupsyon. Yung nagmamagaling. Yung nanalo lamang dahil dinala ka ng malakas. Isipin natin to dahil ito nang ang magiging sagot para umunlad ang bansang Pilipinas. Tayo lang naman ang magtutulungan, mga Pilipino. Wala nang ibang tutulong sa ating bansa. Tayo lang. Wala na pong iba. So sana magising po tayo sa ating katotohanan. Na ibuboto natin ay yung maayos, yung may paninindigan, yung tapat sa serbisyo, yung may pinag-aralan, alam kung paano patakbuhin ng batas. At hindi yung kung sino-sino lang. Ano po? Tuloy natin. Tanging ang mga taong may good educational background at malinis na life record ang maaaring maging public servants ng Singapore. Ngunit muli, sa Pilipinas, kahit sino ay maaaring tumakbo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon sa kanilang pamahalaan. Grabe. Well, normal lang naman yon para sa isang demokratikong bansa. Tama ba? Kahit sino ay maaaring magkaroon ng karapatang maging pinuno ng bansa. Pero iyon ang pangunahing isyu rito dahil ang Pilipinas ay walang meritocratic system. Kahit sino ay maaaring tumakbo para sa posisyon sa gobyerno. Kahit na ang mga taong hindi nakatapos ng kanilang pag-aaral ay maaaring tumakbo. Ito yun eh. Kahit na wala kang kredibilidad, maaari kang tumakbo. Kahit may record ka na ng corruption, pwede ka pa ring tumakbo. Well, hindi naman talaga ito problema kung iisipin mo. Basta hindi sila iboboto ng mga Pilipino. Yun nga ang masakit eh. Diba? Yun yung masakit. Na yung mga botante, pinipili pa rin kung sino yung sikat. Na pwede nga silang tumakbo. Ang problema nito, sa bagay, nagkamali din naman ako nung nakaraan. Nakapagboto ko nang hindi karapat-dapat. Pero ngayon, narinig na natin, napanood na natin ito. Alam na natin kung sino talaga ang dapat nating iluklok sa mga posisyon pang gobyerno. Hindi yung basta-basta lang na parang tanod. Di ba? Alam na ninyo yun kung sino. Tuloy natin. At iboboto lang yung mga kandidatong talagang may kakayahan. Kung ganon, hindi problema kung tatakbo sila. Ngunit iyon ang isa pang pangunahing ugat ng kahirapan sa Pilipinas dahil ang majority ng mga Pilipino ay patuloy na bumoboto ng mga hindi karapat-dapat na public servant. Hindi ko sinasabi na ang Pilipinas ay hindi kailanman nagkaroon ng mabubuting pinuno at public servant dahil talagang nagkaroon sila. At hindi ko sinasabing lahat ng Pilipino ay hindi marunong mag-identify ng mga karapat-dapat na kandidato. Pero ang nakakalungkot, ang karamihan sa kanila ay hindi. Ito ang mahirap eh. Singit ko lang ulit. Mabigyan lamang yung ating mga kababayan ng 1,000. Mabigyan lamang ng 5 kilong bigas. Ng 3 bote ng alak. Ay siya, nasa listahan na yon. No, hindi niya na yan makakalimutan. Yun ang mahirap sa atin. Nabili ka lang ng boto mo. Hindi mo inayos kung sino talaga. Ikaw din naman ang mapupurwisyo pagdating ng araw. Yun eh. Wala silang pakialam yung ating mga kababayan dyan. Gumising kayo Gumising kayo sa katotohanan na hindi po mabibili ang boto ninyo. Panindigan nyo po kung sino ang inyong iboboto. At ang iboboto po natin ay yung merong paninindigan, tapat sa gobyerno, tapat sa taong bayan. Ano po? Hindi yung kung sino-sino lang, nabigyan ka lamang ng 1,000. Ay itigil mo na po yung ganyang gawain. Ano po? Dahil kinuha lang natin sila tinuturuan lang natin sila na mangkurap. Mangkukurap. Yun yung mga yun Kung sino yung malaki ang naibigay, babawiin niya po. Babawiin niya yun pagdating ng nakaupo na siya sa trono. Kapag nakaupo na siya, dun niya babawiin yun. For sure yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako'y bata pa, alam na alam ko na yan. At alam na alam nyo na rin yan. So sana sana po, itama natin kung ano yung mga mali natin nung mga nakaraang botahan. So tuloy natin to. You see, batay sa historical election data sa Pilipinas,
Ang kandidato na isang sikat na celebrity ang may pinakamataas na success rate sa pagkapanalo sa eleksyon dahil ang majority ng mga tao sa bansang ito ay patuloy na bumoboto sa mga kandidato na sikat sa halip na mga taong talagang karapat-dapat dahil sa kanilang excellent educational background. Sa madaling salita, ang karamihan sa mga tao ay obsessed sa paglalagay ng mga celebrity sa opisina, ngunit hindi iyon ang pinakamalala. Ang pinakamalala ay ang patuloy nilang pagboto para sa iisang tao o iisang pamilya para maging kanilang mga pampublikong opisyal. Oo, ang tinutukoy ko ay ang political dynasties na nangyayari sa Pilipinas sa loob ng maraming siglo. Kung susuriin mo ang kasaysayan ng Pilipinas, mapapansin mo na maraming makapangyarihang pamilya ang na-elect na sa posisyon, generation by generation, mula sa Pangulo hanggang sa mga opisyal ng barangay. Kapansin-pansin ang political dynasty sa bansang ito. Magugulat ka kung sasabihin ko sa'yo na may isang probinsya sa Pilipinas kung saan isang angkan lang ang namamahala sa lupain sa loob ng ilang dekada. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi iyon ang pinakamahabang political dynasty na naitala sa bansang ito? Well, mayroong isang angkan sa La Union na pinaniniwalaang may pinakamahabang political dynasty sa loob ng mahigit isang siglo. Oh! Napakahabang panahon noon, di ba? Dapat gumawa na ng sariling kaharian ang angkan na ito. Speaking of kaharian, ang mga angkan na ito sa bawat political dynasty ay mga mayayamang tao na. Kaya hindi katakataka na kung irarank mo ang pinakamayayamang tao sa bansang ito, karamihan sa kanila ay mula sa political dynasty. Sa tingin ko ay mayroon ka ng clear understanding kung bakit naging mahirap ang Pilipinas hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, kung ang bansang ito ay may mabuting pamamahala na may zero to low rate of corruption, ito ay magiging isa sa pinakamayamang bansa, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Ang bawat oportunidad para sa pagyaman ay nag-e-exist sa Pilipinas. Mula sa kasaganahan ng likas na yaman hanggang sa access sa karagatan, hanggang sa maraming tourist destination. Dagdag pa rito, maraming mga dalubhasang Pilipino hindi lamang sa bansang ito, kundi sa buong mundo. At ang bansang ito ay marami ring citizen na marunong magsalita ng Ingles. Ang bansang ito ay halos may susi para maging first world country, maliban sa good governance. Ngunit ang pagkakaroon ng good governance ay mananatiling pangarap kung patuloy na maghahalal ang mga tao sa bansang ito ng mga corrupt at hindi karapat-dapat na mga politiko. At para makamit iyon, dapat magkaroon ng kamalayan ang bawat Pilipino kung sino talaga ang karapat-dapat maglingkod sa bayan, at ang susi ay ang edukasyon. You see, ang bansang ito ay itinuturing pa rin na mayroong mahinang sistema ng edukasyon dahil ang mga Pilipinong mag-aaral ay kabilang pa rin sa pinakamahina sa mundo pagdating sa math, reading comprehension at science. Ayon sa Global Learning Assessment, ang Pilipinas ay nag-rank sa 77th out of 81 countries at ang proficiency ng mga Pilipinong mag-aaral ay mas mababa pa kaysa sa global average sa lahat ng mga kategorya. Ngunit, hindi lang iyon, sa Pilipinas, halos 20% ng mga batang Pilipino ay hindi pumapasok sa paaralan o walang access sa edukasyon, at iyon ang isa sa malaking dahilan kung bakit ang karamihan sa mga Pilipino ay madaling malinlang ng propaganda ng mga corrupt politician at political dynasties. At kung ang lahat ng mga Pilipino ay may access sa isang mahusay na edukasyon, mapagtatanto nila kalaunan na ang kanilang bansa ay talagang nangangailangan ng mabubuting pinuno at itataas nila ang kanilang pamantayan sa pagpili ng mga opisyal ng gobyerno. Well, ang usaping ito ay hindi lamang nangyayari sa Pilipinas. Ang korupsyon at masamang pamamahala ay nangyayari rin sa lahat ng mahihirap na bansa sa buong mundo. Pero isang bagay ang mapapansin mo sa bawat mayayamang bansa, mas inuuna nila ang edukasyon ng susunod na henerasyon kaysa sa anumang bagay. At kung gagawin din iyon ng Pilipinas, marahil balang araw, ang bansang ito ay magiging isa sa mga mayayamang bansa sa Southeast Asia. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ay, kay ayan. Napanood na natin ang napakagandang impormasyon na ating tinalakay ngayon. Ano? Okay, wait lang. Okay, ngayon, gusto ko lamang hingin ang inyong panig
So gusto kong mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ang masasabi ninyo sa ating video. At bago natin tapusin ang video na to, ay gusto ko lamang mag-iwan pa ng ilan pang mga opinyon. Okay, opinyon ko po ito. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang opinyon. Kaya pwede rin po kayo dyang magbigay. So ang aking opinyon patungkol dito, no, dapat natin pong iboto, no, kasi tayo yung boboto sa kanila. Iboto kung ano yung tama, kung ano yung sino yung nararapat, kung sino yung merong paninindigan, may dignidad sa bayan, o kaya may paninindigan sa bayan, mayroong pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hindi yung pagmamahal sa pera. Ano po? Na kayang-kayang bayaran ng mga kriminal. Kapag nagkaroon ng may mga kriminal, babayaran lamang sila. Makakalaya na po ang mga kriminal. Ganun po kasi ang nangyayari sa atin ngayon at nakakalungkot yun. Ano? So sana po, nananawagan po ako sa ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan, iboto po natin kung sino yung nararapat. At tandaan po natin na ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Kaya po, doon sa mga nanay, tatay, na nagpapatigil lang kanilang mga anak kahit mahirap, wag po natin yung gagawin. Na po, paaralin po natin yung ating mga anak hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Dahil mahalaga po ang edukasyon para maiwasan ang kamangmangan at hindi po tayo malinlang ng kahit na sino paman. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.